Welcome naman sa may another YouTube channel natin guys. Ngayon, hindi po ako doktor, hindi rin ako magagamot. Itong naramdaman natin, acid reflux, based lang po sa naramdaman po natin. Alam natin kung gaano ito kahirap, pero hindi naman siya delikado, yan ang tandaan natin. Kaya maging matapang lang tayo dito sa acid reflux na to. Ngayon, talakayin natin, bakit ba tayo nagkaroon nito ng acid reflux na to? Isa din to sa lahi natin, minana sa ating pamilya. At isa rin to, yung kinakain din natin na hindi tayo healthy food, kumakain ng kahit ano-ano, alak, soft drinks. Yan. Diyan tayo nagkaroon ng acid reflux. Ito ang maramdaman natin. Ang maramdaman lang natin itong acid reflux na to. Mahirap kasi kusa siyang nagparamdam sa atin. Kaya ang tagal pa naman ang galingan dito. Napakahirap talaga to. Pero mahirap siya na hindi delikado na sakit. Yun ang tandaan talaga natin palagi. Kaya maging kalma lang tayo pag inatake tayo kasi pag atakehin tayo, maya-maya mawala na rin yan. Isa na dito ang nahihilo, hindi ka mapakali. At saka yung nakakatakot na atake dito, yung itong dibdib mo na kumakabog. Akala mo may sakit ka sa puso. Kasi parang tusok-tusok dito, tapos hirap ka pa maghinga, iba pa yung pakiramdam mo, akala mo atakehin ka na. Akala mo, ito na yung katapusan mo kasi pag nangyari na yan, mag-iba na isip mo. Wala na. Kaya sa ganyan, ako dumaan din ako niyan. Pero sa tagalan, ginawa ko na lang, naging normal na lang ako sa mga ata-atake niyan. Ito ang ginawa ko, pag inatake na ako ng ganyan, binaliwala na lang sa akin yan. Parang pinabayaan ko na lang na atake, mamaya mawala naman to. Ganito talaga ako. Ito yung acid reflux sa katawan ko. Pabayaan ko na lang, okay lang. Kasi wala naman akong magawa. Anong gagawin ko? Wala may makatulong sa pag-atakehin tayo. Sarili lang natin, di ba? Sarili lang natin yan. Walang ibang tao na makatulong sa'yo kasi pag ibang tao, di ka naramdaman yan. Pag inaatake ka niyan, pabayaan mo lang. Ano mo lang na ito ganito na talaga ako, pero di natin nakalain sa tagal nating mga naramdaman yan, makukontrol na natin yan. Kaya sa tagalan parang di mo mamalayan na unti-unti mo na siyang ma-recover at mawala na, katulad ko dati. Akala ko yun na talaga yung naramdaman ko talaga, yun hanggang pala yun na lang talaga dalhin ko habang buhay. Yun ang nasa isip ko. Naramdaman ko yung sobrang payat ko, na palagi akong nahihilo, umiikot yung paningin ko lang pag matulog ako. Umiikot yung buong bahay dyan pag nakahiga na ako dyan. Ganun ka grabe. Kaya di ako makatulog. Kaya doon ako pumayat, stress. Yun. Pero ang katawan ko hindi ko pinabayaan. Yung mga pinagbabawal na pagkain, hindi ako makain yan. Gulay, isda lang kinakain ko. Ulam, isda, gulay. Yan talagang palagi kong kinakain. Wala akong ibang kinakain dyan kundi. Tapos yung pinakaano ko, yung talaga yung kailangan pang mabuhay. Kasi nga, ang sabi ko sa liko, bahala na. Kung saan man ako atakehin, sige, atakehin ako doon. Kung saan ako mapunta, doon ako atakehin, sige, okay lang. Yun ang sa isip ko, okay lang. Pero hindi ako natatakot na sample na gusto ko pumunta sa ibang lugar. Natatakot ako dahil kunting labas lang, hinihinga lang, natatakot. Pero ako, ginagawa ko pa rin kahit alam ko na nakakatakot na lugar na yan sa sarili ko. Pinuntahan ko yan. Pero wala naman nangyari sa akin. Wala. Pero may naramdaman ako, hilo, hingal, hirap paghinga. Pero pinuntahan ko pa rin yun. Nung sa isip ko na natatakot ako pumunta doon, pinuntahan ko pa rin yun. Andun yung takot na ayaw ko, baka atakin ako dyan.
ayaw ko na ganyan na tao, baka pupunta ako dyan. Oo, baka dyan ako atakin. Pinuntahan ko talaga, o kung doon ako atakin, sige, atakin ako. Pero wala akong nangyari, sa isip lang natin ang takot. Doon ko na-experience yan. At saka, pinag-obserbaran ko talaga yung katawan ko na ganun. Ang dami ko inatake, halos yung hininga ko, utal-utal na, mawala na ako hininga, tapos babalik na naman. Doon. Pero alam ko sa sarili ko na ganito ako, ganito na yung sakit ko. Pero hindi ito delikado. Yun ang naramdaman ko. At yun ang pinaglaban ko na kahit atakihin mo kahit saan, kaya kong i-control ang sarili ko. Hindi ako nagpadala sa takot kasi alam kong acid. Acid, ibig sabihin, acid, katawan naglalabas. Sa naglalabas ng katawan ng ano natin, acid, doon tayo nagkaroon ng atake. Kaya ang gagawin natin, dapat, kung kailangan magpapawis tayo, yun dapat, kasi yun ang ginagawa ko. Kasi pag nagpawisan tayo, gumagaan ang pakiramdam natin. Hanggang yun na lang guys, sa sunod na lang na vlog ko. Basta, isipin nyo lang, gagaling kayo katulad ko. Yun na lang. Praise tayo palagi sa Panginoon. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Kasi pagsubok lang yan. Hindi tayo katulad sa ibang sakit na kanser na delikado na binibilang ng buhay. Sa atin hindi. Ngayon lang tayo magtitiis. Pero sa tagalan at makontrol at naisip na natin yan, mawawala din yan. Katulad rin kayo sa akin. Nawawala din yung acid na yan. Pangako ko rin yan, mawawala yan.